Ay, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon ay quarter, no, 18 minutes to 2 o'clock, 2 p.m. Ang ating pag-usapan po, bago tayo mag-usap pala, nais ko magpapasalamat sa lahat at ako na po ay nakakasampa na ngayon ng kaso na kuwaranto laban sa kay Mr. Rapitol po. Tumakbo na po ang aking staff papunta ron sa Senate Electoral Tribunal. At maraming salamat at nakayanan ko rin na produce yung tulong ninyo at yung sarili kong pera ay nabuo ko 70,000, 80,000 para lahat-lahat ng gastos para ipasampa ang kaso sa ngayon. Kaya message ko ngayon ang tao ko. Hindi pati ka malate. Ayan. So, maraming salamat sa tulong ninyo at nabuo natin isang proyekto. Yung proyektong ito po ay makabuluhan, yung pagsasampa ng kasong kuwaranto laban kay Erwin Tulfo dun sa Senate Electoral Tribunal kasi yun lamang po ang opisina na may sulong kapangyarihan sa pagdesisyon kung ang isang senador ba ay dapat manatiling senador o hindi sa question o tanong na kung siya nga ba ay Pilipino o hindi Pilipino. Sa ating kaso po ni sinampa, si Erwin Tulfo po ay hindi siya Pilipino. Siya po ay Amerikano. Maliban dyan, hindi po siya nagtatapat sa ating bandila at ating bansa at ating konstitusyon sapagkat po nanumpa siya na bilang sundalo ng Amerika at nung nanumpa siya ng katapatan para sa bandila o sa watawat at konstitusyon ng United States of America. So, si Zia Kabubog, Idol Toto, Tirador, good afternoon dyan sa Pinas. Maraming salamat po. Si Jose Kabog, God bless you po. Dr. Tokausing, maraming salamat po sa lahat. At itong pag-usapan natin sa ngayon ay yung mga anti-DDS ay binabalaan ko kayo na baka masakit sa inyo po itong didiscuss natin kasi pinag-usapan natin kung ano talaga yung batas. Kasi nangyari po, dahil po sa tuyan, kabastusan at kaganid at kapag abuso sa kapangyarihan na ginawa ng House of Representatives ay mababasura lamang ang dapat sana ay kanais-nais na reklamong impeachment laban kay Sara Duterte at dito sana natin malaman ang lahat-lahat kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaya lang, nakikita na po na parang hindi na po matutuloy sapagkat po, napakasakit man sabihin, ay matindi talaga ang abuso na ginawa ng House of Representatives sa pagsagawa ng impeachment complaint. Ang number one po na solo nilang nilabag ay ang batas sa konstitusyon na nagbabawal na magsampa mahigit isang impeachment na reklamo laban sa isang impeachable officer na kagaya sa Vice President, President, sa members at chairman ng constitutional commissions at Supreme Court members at Supreme Court Chief Justice at sa Ombudsman. Yan po ang batas ng ating konstitusyon na hindi maaring mababali. Kumbaga, ang konstitusyon natin, kung sa ibang lugar na kung saan may hari at reyna, ang utos ng hari ay di mababali. Parang ganito din, ang utos ng konstitusyon ay di mababali. Para yan pong ating pag-usapan sa ngayon. At ladies and gentlemen, ito na po akong aking pasalamat, no? Pasalamat ako sa mga nag-abot ng tulong para sa mga nag-abot ng tulong para idudugtong sa kakulangan ng pera ko para isampa yung kuwaranto laban kay Erwin Tulfo. Yan kaya ini yung pasalamat ko. So anyway, umpisa na natin. Magsimula po tayo sa ano ba ang utos ng Supreme Court. Matanda natin ang July 8 ay nagpalabas ng kautusan
ang Supreme Court ng Pilipinas. Ang Supreme Court ng Pilipinas ay siyang pinakahuling korte sa Pilipinas na kung lahat man may issue, may tanong at tila hindi klaro sa ating mga batas at sa ating konstitusyon kung ano ba talaga ang dapat gagawin. Ito po ang Supreme Court ang nagdidesisyon kung ano ba talaga ang dapat. Okay. Tanda natin, simulan natin ang yung utos ng Supreme Court. Ang utos ng Supreme Court noong July 8 ay ito po ay unang utos, pinag-isa ang dalawang petisyon na nakasampa sa Supreme Court. Ang isang petisyon ay yung petisyon na sinampa ni Sara Duterte. Ang pangalawang petisyon ay yung sinampa ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ lawyer na si Israelito Torion at mga isa pang kasama niya taga Mindanao ng mga abogado. Pareho sila ng hinihingi. Papatigil sa Supreme Court ang ginawa ng House of Representatives na reklamong impeachment laban kay Sara Duterte. At ang kanilang dahilan po ay una, nilabag po ng House of Representatives ang batas ng Supreme Court na nagsasabi, ang batas ng Constitution na nagsasabi na iisang impeachment na reklamo lamang ang pwedeng isampa sa kahit sinong impeachable officer. Okay? So, yan po yung batas na dapat sundin. At ang tanong naman ngayon, paano nilabag? May paglalabag ba? Paano nilabag? May paglalabag. Yan po ang ating sasagutin. Anong tanong ni Silver Bullet? Matutuloy? Ang hindi natin alam kung matutuloy, pero pag-asahan lang natin na yung pinakamasakit na mangyari para sa mga gusto ng impeachment. So, ito naman ang ginawa ng House of Representatives. Ito'y totoong ginawa nila. Huwag na tayong kumontra dito at ito talagang totoong ginawa nila. December 2, 2024 ay nagsampa yung grupo nila ni Leila de Lima or Mamamayang Liberal kasama yung grupo ng Akbayan na si Shell Jokno, kasama sila ni ex-Senator Trillanes, ang kanyang magdalo na grupo, at sinampa nila ito may beripikado na reklamong impeachment. Tika mo na, bago ko kasi mahalaga sa ating tatalakayin yung verifikasyon. Paano mo ba matatawag ng isang impeachment na reklamo ay beripikado? Gandang hapon, Thomas Esplana. Ang matatawag natin na verifikado ang isang impeachment na reklamo kung ito po ay naglalagay ng sinumpaang salaysay. Tagalogin na lang natin. Sinumpaang salaysay na kung saan yung nagreklamo ng impeachment ay nanunumpa na sakasakaling hindi totoo ang kanyang sumpa, siya ay makukulong sa salang perjury. Nabasa niya ng buong-buo ang reklamo. Pangalawa, naintindihan niya ng buong-buo ang kanyang nabasa. Pangatlo, na ang mga nakasulat doon sa kanyang binasa ay kanyang personal na alam. Number 4, na ang mga nakasulat doon na personal niya alam ay mga totoo at yung iba na hindi niya personal na alam ay hango sa original na mga talaan o di kaya original or authentic records. Yan po ang verifikado. So kung nagkataon na hindi naman niya, kung nagsisiling ang nagreklamo na hindi pala totoo, makukulong ang nagrereklamo. Okay? Kumbaga, yan naman po ay panigurado na para patas ang laban sa gitna ng nagrereklamo at para pwede namang gumanti ang nirereklamo sa kasakaling imbento lamang ang reklamo. So, ibig sabihin, para saan ba ang pakay na bakit sinasabi sa konstitusyon na dapat beripikado? Para po maisigurado ng konstitusyon na yung nagrereklamo ay
alam niya na ang kanyang obligasyon ay magrereklamo na pawang katotohanan lamang ang kanyang sasabihin. Ganun po yun. Okay? So, ngayon, ang sinasabi yan kung December 2, sinampa nila ng grupo nila ni Lila de Lima, nasasabi po sa talata na pangalawa o di kaya section paragraph 2 ng section 3 ng article 11 ng ating konstitusyon ay nagsasabi na sa araw na matanggap ang beripikado na reklamong impeachment, magbibilang ka lang ng 10 araw na session days. Dapat sa loob ng 10 araw na yan, sinasabi ng ating konstitusyon, hindi pwede ito mababali na ibigay na sa kamay, nakakalendaryo na na pag-usapan ang reklamong impeachment na beripikado. Sa loob lamang ng 10 araw, ulitin ko, 10 araw. 10 araw na, hindi kaya ganon, 10 araw na session days na pag-usapan ang reklamong impeachment na beripikado. Nanang ibig sabihin naman kung hindi masunod ang konstitusyon, ibig sabihin po, pag hindi nasunod ang konstitusyon, nilabag na ngayon ng Kongreso ang tinatawag na impeachment complaint, impeachment na provision ng ating konstitusyon. At ano ang implikasyon kung nalabag? Ang implikasyon po ay wala silang makukuhang karapatan mula sa nalabag na provision ng ating konstitusyon. So ano namang karapatan ang pwede mapag-usapan sa paglabag ng 10 araw na utos ng konstitusyon sa session days na dapat aksyonan kung itatapon ba o itanggapin ang impeachment na reklamo. Karapatan sa pagpapatuloy ng reklamo o pagbabasura. In other words, hindi pwedeng sabihin ng House of Representatives o Kongreso na pwede nilang ibasura ang reklamo kung nilabag nila ang 10-day rule. Tawagin natin 10 araw na batas, 10-day rule. Kung nilabag ang 10-day rule ay walang kapangyarihan ang House of Representatives na ibasura ang nasabing reklamo na nilabag ang kanyang karapatan na magkaroon ng 10 araw na aksyon, sa loob ng 10 araw, aksyon para sinampang reklamong beripikadong reklamong impeachment. Siyempre, kahit sinong mamamayan ang nagreklamo, karapatan nila na bigyan ng pagtingin ang kanilang nireklamo. Yan po ay siniguro ng ating konstitusyon para hindi mag-abuso ang Kongreso sa sitwasyon na yan, sa level na yan. Kasi binigay sa Section 3, Paragraph 1, binigay ng konstitusyon sa Article 11, sa Kongreso o sa House of Representatives ang solo o eksklusibong kapangyarihan sa pagsisimula ng impeachment proceedings. At para hindi nila maabuso ang pagsisimula ng impeachment proceedings, nilagay ng ating konstitusyon ang 10 araw na istriktong utos. Huwag kayong lumampas sa 10 araw na session days, mga kaibigan. At kung nagkamali kayo at dilampas niyo yan, nang ibig sabihin po ay sinuway ninyo ang utos ng konstitusyon. At ano naman ibig sabihin kapag sinuway mong utos ng konstitusyon? Ang ibig naman po sabihin dyan ay magkaroon ng grave abuse of discretion o di grabing pang-abuso. At ano naman resulta kung may grave abuse of discretion? Ang lahat, wala kang makukuhang karapatan. Walang makukuhang karapatan ang House of Representatives. Zero. Void from the very beginning ang mangyari. So kung zero, hindi sila pwedeng magkaroon ng karapatan basta isang tabi ibasura na lamang ang unang impeachment at tatanggapin ang pang-apat na impeachment. Kita mo na. So kung ganun mangyari, wala pala silang karapatan ang House of Representatives. So matotal, wala silang karapatan na magsumiti ng pang-apat na reklamong impeachment sa Senate sapagkat nagkaroon na ng grave abuse of discretion sa naunang reklamo.
kung nagkaroon ng grave abuse discretion sa unang nagreklamo, ay ano naman ang mangyari sa second na reklamo na sinampa noong December 4, 2024? Ganoon din po. Kasi pag sinuma total mo na, ang actual na nangyayaring session days mula noong December 2 hanggang February 5, 19 na session days po ang nangyari. At tinanong din ng Supreme Court ng inutusan ang House of Representatives, magpaliwanag kayo kung ito ba ang 10 araw na utos ay nasunod o hindi. At ilang araw ba ang lumipas nang umabot na sa February 5? Yan ang mga tanong ng Supreme Court. Kasi ang Supreme Court po, siluso yan para sa Constitution. Ididepensa, ipaglaban hanggang kamatayan ng Supreme Court ang utos na 10 araw na huwag labangin. At sa aking karanasan bilang naging abogado, sa lahat, kapag mayroong isang masustansya at apektado ang buong bansa sa isang tanong na hindi ito nagbabase sa kung anong desisyon ng mga opisyal ng bayan o mga tao, ay desisyon ng Supreme Court. Kasi may siguradong sukatan o pamantayan na 10 araw at hindi na kailangan pagbuto-butuhan kung nagkamali ba o hindi ang House of Representatives kung nalambag nila ang 10 araw. Kaya sigurado ako na desisyonan ng Supreme Court ang kasong reklamong petisyon laban sa pag-abuso ng House of Representatives na pinatulog ang naong 3 reklamo. At binigyan ng aksyon yung pang-4. So, yan ibig sabihin, dahil pinatulog yung unang reklamo, nagkaroon kayo ng grave abuse of discretion. At dahil nagkaroon kayo ng grave abuse of discretion at hindi sinunod, dahil hindi sinunod ang 10 araw na utos ng Constitution. At kung magkaroon ng grave abuse of discretion, yan po ay magresulta sa wala na silang karapatan magsampa ng impeachment complaint. Gets mo na? So yan po ang masakit. Yan ang masakit talaga na katotohanan. Sino may sala? Alangan naman House, Senate ang may sala dito. May sala rito ang House of Representatives. Hindi nila inaksyonan. Ngayon, para ninyo malaman, bibilangin natin ang ilang araw ba ang lumipas. Ilang araw ba ang lumipas mula nung December 2 hanggang February 5. Ito po ay ipakita ko sa inyo ang mga araw na nagkaroon ng session sa House of Representatives at bilangin natin. Ito po yun. Yan. So nakita na ninyo? Yan yung mga araw na nagkaroon ng session. First session day, December 2. Second session day, December 2, ito yung araw ng sampang unang reklamo. Second session day, December 3. Third session day, noong December 4, nagsampa ng pangalawang reklamong impeachment. Fourth session day, December 9. Fifth session day, December 10. Sixth session day, December 11. Seventh session day, December 16. Eighth session day, December 17. Ninth session day, December 18. 11th session day, January 15. January 10th session day, January 13. 11th session day, January 15. 12th session day, January 20. Ibig sabihin, hindi po wala silang action na binigay sa unang impeachment complaint lang pa na December 2. So, ibig sabihin, nilabag na. By grave abuse of discretion na. So, sa 13th session day, January 21. 14th session day, January 22. January 28 at 27. 16th session day, January 28. Tapos 17th session day, February 4. 18th session day, February 3. Tapos 4. 19th, February 5. So 19 session days po, mga kaibigan. Tapos, so ngayon, kung sobra na, klaro na po, wala na tayong pag-usapan pa.
here pa lang klaro na natin na anong resulta na. So, do you still expect the Supreme Court to close its eyes? Hindi na po. Ha? Ngayon, kung hindi na mangyari na magsasara ng mata itong Supreme Court, anong ibig sabihin nito? So, maghanda na po ang mga tao na gusto-gusto magkaroon ng impeachment trial. Handa na po kayo natanggapin ninyong inyong kabiguan. I'm very sorry. Hindi pwedeng babaliin itong katotohanan na lampas ng 10 araw na hindi walang action. So ulitin ko lang, banggitin ko ang utos pa ng Supreme Court. Maliban sa pag-iisa sa 2 petisyon na kung saan ang sinasabi kong unang reklamo nila inilabag yung impeachment lamang ang pwedeng isampa sa 1 taon, ay ito naman pong ibang mga utos ng Supreme Court. Inutusan ng Supreme Court ang House of Representatives na sa magsumiti sa loob ng 10 araw na hindi pwedeng extend, hindi pwede maghingi ng palugit. Ito mga nito. Ano ang status ng 3 reklamong impeachment? Hindi lamang yung 4th impeachment complaint. So, mas malupit ang tanong nito kaysa Senado. Ang tanong ng Senado, i-certify nyo na iisa lang. Hindi kayo lumabag sa 1 impeachment rule. Pero ang sa Supreme Court, mas malupit ang tanong ng Supreme Court. Ano ang status ng 3 impeachment complaint? Yan. Ang pangalawang tanong, ang utos ng Supreme Court. Ano yung mga dates and processes of endorsement? Ano ang mga petsa at sa mga proseso ng pag-endorse ng pag-refer ng mga kaso impeachment punta sa House Secretary General. Number 3 na utos, ano yung mga timeline sa pag-transmit, pagtanggap at pag-transmit at pag-endorso ng lahat ng impeachment complaint sa Senado? O yung import impeachment complaint. Ano ang mga proseso na mapangyayari doon? At saka number 4, who drafted the articles of impeachment? Sino ang sumulat ng articles of impeachment? And how they were distributed? At paano ito binigay sa kada isa sa mga pumirma na congressmen? Panglima na tanong ng Supreme Court na kung binigyan nila ng opportunity to answer si Sara Duterte. At panghuli ay ang confirmation ng mga lawmakers, binasa ba ng mga nanghingi ang Supreme Court ng certification o konfirmasyon kung nabasa ba ng bawat isa sa 250 na pumirma ang impeachment reklamo? Naku, yun ang matindi. Pag sinabi nabasa, naku, ipapaliwanag ng bawat isa kung ano naintindihan sa bawat isa. Dito pa lang po. Kaya pasensya na po. Ito na talaga ang mas matindi po kaysa Senate na ang nangyari sa ginawa Supreme Court. Tandaan niyo po, yung lahat ng ibang isyu, yung ginawa ng Senado, may kapangyarihan ng Senado sa pag-remand. Kasi hindi binabawal. At sa katotohanan, 2 yung kapangyarihan ng senadora, ng mga Senado. Pagdidesisyon kung anong gusto nila gawin at binigyan sila ng solong kapangyarihan sa lahat ng kaso ng impeachment. Yan po ang kapangyarihan ng Senado. Kaya hindi na pwedeng bawalan ito dahil hindi naman pinagbabawal ng konstitusyon ang pag-remand o pagbabalik o paghingi ng sertifikasyon na hindi nilabag ng House of Representatives ang 1 impeachment rule. Which is the same naman ang inutos ng Supreme Court. Parang kinopya lamang ng Supreme Court ang utos ng sa pag-remand. Ganon po nangyari. Okay. So, naintindihan nyo na siguro. Hanggang dyan na lang muna tayo siguro. Si Ben Reclamador, sabi ni Cardema, mag-file nga ng impeachment sa presidente. Lampas na ang 10 session days. Ibig ko ba sabihin, hindi ko alam kung naisampa nila kasi ang pagrinig ko sa balita ay hindi ata tinanggap kasi wala si Reginald Velasco. Walang tao sa opisina ng Secretary General. Isampa na lang nila ulit para sigurado. Hearty decision, Bisislao Moises.
Thomas Esplana, dito to lahat ng sinasabi nyo tungkol sa inyo impeachment ay hindi kayo hindi kayo ano, hindi kayo kayo ng opinion, hindi kayo hindi ko maintindihan po ang pagkasulat niyo po, Sir Thomas. Iba talaga ang magagaling na abogado tulad sa mga abogaduhan sa Kongreso. Okay? Anyway, basta sinabi ko, yan po, bilang abogado ako dating araw, na sanay sa anong reklamo, yan po ang dapat sinusunod. Ang mga abogado kasi sa Kongreso ay puro abogado de la mesa. Magaling lang mag-argumento pero hindi mahina magtrabaho. Renato Solomon, tama ang mga analysis mo, Dr. To, base sa mga hinihingi ng Supreme Court. Puno ng aligasyon itong impeachment ni BP Sara. Sayang lamang po ang magiging trial. Sana maganda sana, pakinggan meron sana tayo na parang Netflix na panoorin araw-araw. Ading Gagmat, Idol, makulong ba ang mga congressmen? Nako, narinig ko ang plano ni Marcoleta. Tanungin niya isa-isa ang lahat ng congressmen. At kung sino magpatunayan na nagsisinungaling, na sasabihin na nabasa niya ang reklamo, nako, at makita ni mapatunayan sa pamamagitan ng tanong ni Senator Marcoleta, at mapatunayan ng sinungaling pala, patay kang bata ka. Makakasuhan ng perjury mga yan. Si Antonio Almonte, mangyayari ng corruption ni BP, very propagandist, ay magiging legal na. Ay hindi naman yan natin. Wala naman tayo pong kasiguruhan kung talaga bang may ginawang krimen si Sara. Kasi tandaan ninyo, aligasyon lamang po lahat hanggang ngayon. At hindi naman po ibig sabihin na binulsa ni Sara dahil nga lamang nagbigay siya ng resibo na pangalan ay mga Mary Grace Piatoses. Okay? Tapos si Thomas Esplana, Dr. Toto, parehas kayo ni Senator Marcoleta pareha kami pala. Makukulong makukulong po mga congressmen. Pwede po sila makukulong sa mga ganong rason. Okay? Hanggang dyan lamang po tayo at nais ko lamang ipaghanda ang mga galit kay Sara na sana huwag kayo magalit sa katauhan ni Sara. Magalit lang lamang kayo kung sa mga krimen na ginawa niya, kung meron man. Ganun lamang po tayo. Tumingin po tayo sa batas, huwag po tayo tumingin sa tao. Ngayon, kung nagkataon naman si Atong ay, huwag kayo tingnan niyo si Atong na bilang isang tao, kundi tingnan niyo siya isang tao na kasala. Ang kasalanan niya sa batas ang tingnan niyo. Kagaya rin kay Mr. Duterte, na kung tingin nyo sa kanya ay may dapat siyang panagutin, dapat panagutin siya. Pero kung ako tanongin nyo naman, wala na pong kapangyarihan ang ICC at dapat sa Pilipinas na siya lilitisin. Ganon din po, no? Kay Sara, kung may nais naman natin makikita kung ano mga proseso, ang problema naman po, may batas tayong susundin at ang batas ay siyang naghahari. At kailangan sundin natin kung ano sinasabi ng batas na tuparin ang utos ng batas na dapat isang reklamo lang ng impeachment sa isang taon. Kasi ginawa po ito ng konstitusyon para mapigilan ang mga labanang politika. Okay? So Andrea Gueco watching from Singapore. Magandang umaga po, magandang hapon. Hanggang dyan lang po tayo at maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat pala ulit sa lahat ng tumulong, sa nagpadala ng contribution para maisampa ang kasong impeachment. Ang kasong kuranto laban kay Mr. Erwin Tulfo. Maraming salamat.